Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. June 30 ang petsa kung saan naging legal na ang mga teams na makiusap at mahikayat ang mga free agents na maglaro para sa kanilang mga koponan. Madaming teams na nagpalakas tulad ng Houston Rockets, Dallas Mavericks, Denver Nuggets, Atlanta Hawks, San Antonio Spurs, Phoenix Suns, Los Angeles Clippers at iba pa. Habang may iba naman na nagbawas din ng sahod tulad ng Boston Celtics na umiiwas sa second apron. May iba naman na tulad ng OKC Thunder na hindi gaanong gumawa ng galaw, subalit na extend nila ang tulad ni Chet Holmgren at posibleng susunod na dito si Jalen Williams. Subalit ang Golden State Warriors ay literal na walang ginawang galaw ngayong off-season o at least wala pa. Mahigit isang linggo na nakakalipas at tahimik pa rin ng Warriors mga kaibigan. Nawalan na din sila ng ilang players tulad ni Kevon Looney and probably Gary Payton II. Mukhang ang plano nga nila ngayon ay ang ipanatili ang same lineup na mukhang hindi sapat. Malakas nga ang lineup nila ngayon kung pagbabasehan natin ang last few games ng regular season ng from 10th seed ay halos maabot pa nga nila ang 3rd seed ng West. Subalit sa isang 82 games regular season ay hindi nga ito papabor sa 37-year-old Steph Curry and soon to be 36-year-old Jimmy Butler and Draymond Green. Okay na nga ang lineup nila kung tulad to sa NBA 2K na pwede mong i-off ang mga injuries. Ganun pa man ay hindi nga itong realidad. Mahirap nga na ipatodo sila Curry at Butler sa buong 82 games dahil sa kanilang edad at tila ba pinapataas mo lang ang tsansa nila na magtamo ng injury. Sa ngayon, ang galaw na lang na hinihintay sa Warriors ay ang pag-sign ni Al Horford na pinag-iisipan na din ng retirement and possible Jonathan Kuminga sign and trade deal na hindi gaanong gumagalaw sa ngayon. Si Curry ay tumatanda na at posibleng masayang nga ang kanyang mga huling taon kung hindi pa din gagalaw si Mike Dunleavy Jr. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang New Orleans Pelicans naman ay matagumpay na napanatili si Herb Jones sa kanilang team matapos sa pumirma nito ng 3 years, $68 million contract extension. Siya ay may total of 5 years, $97 million contract ngayon sa New Orleans Pelicans. Isa nga siya sa mga key pieces na nakikita ng Pelicans na magiging malaking tulong para makumpleto ang kanilang rebuild. Sa NBA ngayon ay pinapahalagaan nga ng mga team ang mga 3-and-D players at may potensyal nga si Herb Jones na maging isa sa mga pinakamagaling sa aspeto na ito. Si Jeremiah Fears naman ang number 6 pick ng New Orleans Pelicans sa draft ngayon na naniniwala na siya ang best player sa draft at nag-trending dahil sa number and name combo niya na Zero Fears ay nagtala ng 7 turnovers and 6 fouls sa Summer League debut niya. Nagtala pa din naman siya ng 14 points on 4 of 12 shooting sa field with 2 rebounds, 2 assists, and 2 steals on -13 na plus-minus. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?